To. Ari, kumukulang po muna tayo lahat. Tubig. Gihingi ng tubig. Dito ako. Correct. Absolutely, you're right, Mary Jane. Okay na. May nadaanan ako dito sa Paho na may ginagawang tulay parang ang bilis ngayon at daming bakal. Parang 24/7. Nako, totoo yun. Marami yung proyekto ngayon. Paspasan ang gawa. Bakit? Baka mapuntahan, baka masilip. Ayun nga sa lugar nga namin. Tapos na halos, ibabaw na lang nung metal sheet pile. Ayun nga, dapat po questionin yun Mamaya nga, mababaan. Questionin dapat yun. Kasi dapat ang nakalubog 15 meters, 9 to 15 meters ang nakalubog. Aba, makikita nyo, ang haba o sheet pile. Nakaganon. Tapos sa ibabaw yung biga. Kumbaga, yung pinakaibabaw niya. Tapos lalagyan nila ng konting gano'n. Nako. Makita ko sa inyo mamaya yun. Kukunan ko yun. At saka sa Pangulo natin, kay PBBM, sa aming mga Pilipinista, ninyo nakita pag ako kinikriticize nyo, kulang ako lagi. Diba? Sa amin kasi, gusto namin, ang pinaka-ano namin, orientation namin yan yung constructive criticism. Kaya kapag nakita ng Pangulo na hindi constructive yung kritisismo mo, na ikaw mismo, ngaw-ngaw lang, wala ka namang masabing suhestyon para mapaganda, baka makatulong yung suggestion, hindi pinapansin ng Pangulo. Hindi pinapansin yan. Baliwala sa kanya yan. Ngayon, yung binuo niya na ICI, hindi para dumepende yung galaw ng administration niya dyan. Kung hindi po, sila yung magpanagot. Tapos siya naman ang magbibigay sa mga sangkot ng chance na itama niyo yung pagkakamali niyo o mauuwi kayo sa ICI. Sila magpapakulong sa inyo. Kasi the president can decide Di ba? Kung patatawarin niya yan Kasi under contract naman, nakalagay 5 years warranty. Ba't mo didemandahin kung pwede mo namang pag-remedyo sa kanila? Now, if they don't want to perform their obligation, di saka mo napademanda. Kasi breach of contract yan Patong-patong na ang kaso doon. Tama ka, boss. Di lahat ng aso na nakasama parehas ang kulay ng balahibo. That is correct. Di ba? Okay, eto naman. Bagong Panginoon ng mga DDS. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito pag-usapan natin itong destabilization na panawagan ni Chavit Singson. Actually, bumabagsak ito sa sa napakinggan ko, pumapalo na po ito sa inciting to rebellion or inciting to sedition. Yang pinagsasabi dito ni Chavit Singson. Isa na lamang po ang kinakailangan dito na mangyari. At kung gusto nyong makulong na si Chavit Singson, sana po mangyari ang kaguluhan bukas. Merong lulusob, makikipagbakbakan sa mga pulis, sa sundalo. Yan. Kapag natapos po yung event na yan na may gulong nangyari, dahil po itong matandang to at yung iba pang mga nag-udyok, sila Eric Celis, ng SMNI, at yung ibang mga DDS, yung 10 DDS na nagpi-people power na, paikot-ikot sa lansangan. Yan po ay pwede na po sila. Pati yung mga nagbi-video, yung mga vloggers, sila po ay eligible, sila po ay mga liable. Dahil sila po yung nagkakalat ng inciting to rebellion at saka inciting to sedition. Hindi ba, attorney? Ngayon, eto, pakinggan natin sinabi ni Chavit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Correct. Unang-una, papasalamat po ako sa pagpunta nyo para maliwanagan iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami nang nagpo-protesta. 10 yung nagpo-protesta. Ayaw namin ng gulo. Yung mga taga-UP, yung mga aktivista yun
Oh, pero yung sabihin mong sa taong bayan, talaga nang gagaling, wala pa ho, wala pang ganun. Ang mga nagano, yung mga komunista, gaya ng piston, di ba? Piston, chassis, manibela, ano pa ba, gasolina, may mga ganun. O, kabataan, katandaan, Gabriela, di ba? Yun yung mga nagrarally lang. O, tapos, itong mga DDS sumabay, 10. Yung nambabato ng mga sasakyan sa IBP Road, sa labas ng Kongreso. No, tawag nila doon sa sasakyan ng dumadaan na kulay itim na may wangwang, luxury vehicle. Ayos. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang Hindi na ipaalam, nga eh. kung nag-imbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Yung dalawang katabi niya dyan, mga abogado yan, kung di ako nagkakamali, sila yung magbabantay sa kanya. Kasi baka mamaya mauwi sa inciting to sedition, yung mga sasabihin niya, o inciting to rebellion. So yun ang papel ng dalawa na yan. Kaya lang, paano mong patitigilin yung bigi? Di ba? Ay, nako. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente yung nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, Uy, ano na? anong year ito? May ewan. Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya. Hindi niya naiintindihan yung binabasa niya eh, di ba? Tapos yun daw pinag-uusapan, pinagbibintangan, Diskaya. Ang tanong, Chavit, saan ba nila nakuha yung pagbibintang kay Diskaya? Hindi ba nasa records? Oh, ito halata pa lang sa simula, gusto nang i-absuelto si Diskaya eh. Ano kasi Marcoleta? Ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Okay. So check muna natin yung sinasabi niya na mga contractor daw po nila sa Ilocos Norte ay Diskaya din. Sige. So pinuntahan ko yan eh, yung sa ng Pangulo. Teka ha. Ito. Yan. So kinuha ko na no, yung tinay ko kasi doon ay Ilocos Norte dun sa website na sumbong mo sa Pangulo. Ngayon, ito ho yung mga nakuha ko. Ito muna tayo sa una. Okay. So ito yung listahan po. Ang haba, no? O, ayan, no? Yan may mga kulay, yan po yung pag-aari ng mga Diskaya, ng mga korporasyon. Now, ang ginawa ko ngayon dyan ay chinek ko yung binase ko ito sa petsa. Yan, sa petsa ko yan. Yung una, inano ko to, pag ito alphabetical order, para maipon ko yung mga pangalan nila. Okay, yung mga yan. O, kaya naka-alphabetical order ito. Yan, lahat sila. Ngayon, next na ginawa ko dito, gusto kong makita dito, sino ang nagbigay ng kontrata o kanino pong kapanahunan ang mga kontrata. Eto ngayon. Yan. So, rumble-rumble na sila ho. Ano ho? Diba? Rumble-rumble na. So, rito, tignan nyo ho
Ito ho, oh. Yan. Puro 2022. Chris, makinig ka nga. Para kang abnoy, wala mapapansin sa'yo dyan. Kung masakit kalooban mo, nako, tiisin mo. Yan. Puro 2022 yan. Ang dami, di ba? Oh, iba-ibang mga kumpanya yan. Iba-iba yan. Ngayon, ito, unang-una ng Alpha and Omega, October 13. Ano po ba yung nandiyan sa tab na yan? Yan po yung completion date o yung petsa na yung proyekto was scheduled to be completed. So, October 2022. Tingnan nyo naman. Ang dami nito, oh. Ilan yung nasa mga diskaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, hindi pala. 3 pa. Tapos ito, DJM. Yan. Pero puro 2022 yan. Okay? Oh. So ano ho bang ibig sabihin? Ba't pinapoint out ko yung mga 2022 at saka yung mga early up to mid 2023. Since ito po ang completion date, ibig sabihin po nito yung contract date o yung bidding date. Kasi yung pagka nagka-bidding yan, it will take like 2 months, at least may ganung pagitan yan, 2 months, bago kayo makapag-proceed. Kung sino yung na-award, nabigyan ng notice of award, na siya yung nanalo, may makukuha pang papel yan. Dati sumasali kami sa bidding eh. Oh. Ngayon, construction din. Ngayon, yung contract date, nandun ngayon, nakalagay, ilang araw ito bago matapos? 200 days, 150 days, 400 days, ganon. So, depende po yan sa laki ng presyo ng proyekto. Ito nga, okay, Megapolitan, 72. Meron pa nga rito, mahigit 100 eh. Yan. So, ito pong mga to, itong hanggang bandang kalagitnaan no, ng 2023, yan, mga June, ganyan, lahat po yung mga yan, Duterte time pa po yan. Yung mga petsa na yan na completion date, Duterte time pa yan, Mark Villar pa ang DPWH Secretary. So yung mga proyekto po na to ng mga flood control, yung nasa sumbong mo sa Pangulo ay mga project po ng flood control. So kung ito mga to ay nagkaletse-letse po noon, nako, ang may malakihong pananagutan dito ay ang mga, eto pong si Mark Villar. Tignan nyo. Sa diskaya lang kinuha ko rito, ha. Yan, yung mga nandyan, no. Siyempre, ito yung sa iba rin. Ito yung kinuha ko. 2022, sa diskaya, Alpha and Omega. Yan, October, November, completion date yan, ha. Ayan o. Puro mga Duterte time pa yun na-award yung mga kontrata na yan. So kung meron ditong mga nagka-hocus-pocus, ghost projects, incomplete, most likely, kung hindi substandard, ay incomplete. Kasi sabi ng Diskaya, wala silang ghost. Okay, wala kung wala. Pero ganun din yun eh. Kung hindi nyo tinapos. Di ba? Ayan o. Alin lang dito ang kay Marcos nang masasabi natin na posibleng sa panahon niya na po. Etong kontratang to, joint venture yan, 125 million yan. Badok Builders at saka St. Matthew General Contractors. Completion date, July 18. So ibig sabihin nito, sa laking halaga niyan, mahigit 1 taon. Ang ano niyan, ang proyekto na yan. Okay? Alin lang po sa sa diskaya yung kontrata ay posibleng binigay sa kanila ng petsa ng 2022 or 2023 time ni PBBM. Ito lang Ayan yung completion date is February 26, 2024. At saka etong December 15, 2023, October, yan, August, yan. Sabihin na natin etong 5. Ay 5, itong 7.
Oh, diyan sa kontrata na yan. Ang bidding date ay panahon ni PBBM. Paano naman itong isang katutak na ito, itong 30 piraso na to? Oh, panahon yan ni Duterte po. Mark Villar ang dapat sumagot dyan. Di ba? That's correct. Yung pondo ng 2022 ay binuo ng 2021. Diba? Okay ba itong ginawa ko? Ang tanong, ilan ba yung kumpanya ng mga diskaya rito, yung mga nakakuha ng proyekto? Sa siyam na kumpanya ng mga diskaya, ito lang po yung nakakuha ng proyekto nila. Etong si St. Timothy, St. Matthew, si Alpha and Omega, St. Gerard, na paborito nung time ni Duterte, pero nakalima dyan sa Ilocos Norte, and then Waymaker General Contractor OPC. Ang Waymaker, nakaisa lang. Ang tanong, sino may-ari nitong Megapolitan Builders and Construction Supply? Ang tindi po nito, mga kababayan. 31 ang kanyang proyekto. At meron po siyang joint venture na isa. Yan si Megapolitan. Tapos, etong BJMJB Construction and Supply, 18. Dalawa ang joint venture, si JLP, 14. Badok Builders, 11. Dalawa yung kanyang joint ventures. Si Sedic Builders, 10. 4 naman yung kanyang joint venture. And so on. Diba? Yung iba, mga Solsona, isa lang. Remio, General Construction. Althea, wala, isa-isa lang. Diba? So, itong pinagsasabi rito ni Chavit Singson, naku po, kuryente rito si Singson. Diba, sabi niya, puro kay PBBM, sa panahon ni PBBM daw, kasi nakatingin po si Singson, ang tinitignan ni Singson kasi, etong completion date. Sisimulan mo nga naman ng July 9, panahon ni PBBM yan Completion date yan Okay? So, alisin muna natin yan, ha? Ay, nako. Talaga naman. So, nakuryente yung bagong Panginoon ng mga DDS. Yung idol nila, si Chavit Singson. Balik. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nila ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Dali. Basag agad Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Okay. St. Timothy Construction Corporation. 4 nito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayong kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, hindi niya maalala. Hindi na nga makaalala to, nag-uulanin na. Diba? Hindi, no wonder na sasambahin ito ng mga DDS. Si Duterte nga Hindi, yun, peki naman na nag-uulanin yun. Ito, halata Ben Season, matino po yun. Kaya nakikiusap, at saka yung may iba siguro matino rin lahat. Siguro. Para lang
I-guide sila. Unahin niya po ang Ilocos Siya pa mag-guide talaga, ha? Norte muna. Na tayo lumayo. Dahil yung mapa, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang contractor nila eh. Hello, contractor din ni Duterte yan. Yan ang pinaka-paborito na lumilitaw. Paborito ni Mark Villar yata. Ba't pa imbestigan na muna yun? Nandun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. Wala nang due process, ganun. Diretso na. Diretso saan? At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirap. Pinigilan siya ng dalawang abogado sa tabi niya eh. Kasi diretso niya, baka sumabit agad siya doon eh. Ang taong bayan, yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap mo lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, makaguluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Marami dyan sa mga pumapalakpak, mga hindi nakatapos ng high school and senior high. Alam nyo, wala talagang mabuting layunin si Chavit Singson. Dito pa lang gagamitin niya, di ba Maring Jen, gagamitin niya yung mga kabataan o yung anak mo daw. Huwag na raw munang mag-aral, huwag na raw pumasok sa eskwela hanggat hindi bumababa sa pwesto lahat ng mga korap. Una mo munang sigawan yung mga kaanak mo ron sa Ilocos Sur. Ay, nako. Hindi niya lang madiretsa si PBBM Hindi pa niya madiretsa agad yan Inaharang-harangan pa siya Ngayon, kung ayaw din na mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Gago. Kapag hindi pa daw nag-resign, yung mga korap, ito lang tanong Di ba? Parang ang sarap tanongin si Chavit. Chavit, diretsuhan. Korap ka ba? Ganon. Saka ba naman nakakita ng korap na umamin? Dito sa Pilipinas, binibitay na nga. Kaso panggagahasa, inosente pa. Alala ko, Echegaray. Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. Sabi ko, tarantado rin taong ito, no? Manyakis. Nagpapaawa effect pa. Gusto pang... Ay, nako. Lalo na mga korap. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami nito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion. Sinasabi na nga ng mga organizer ng rally bukas, ako nga pupunta rin. Kasi gusto kong irehistro sa lahat ng mga politiko natin, lalo na sa korap, na ang taong bayan ay kayang gawin yung nangyari sa Nepal at sa Indonesia. Kaya nating i-reset ang ating pamahalaan. At yun ay kung mag-revgov yan, madali na nating maitatama ang ating saligang batas, mabubura na natin itong mga senador, di ba? Yung kongreso natin, mabubura natin, mababago natin ang anyo ng gobyerno sa dapat nitong maging anyo na kung saan hindi mahirap ang pagpapanagot,
hindi mahirap ang pagpapalit kung bulok ang chief executive. Di ba? Gawin nating parliamentary system. Ang ating gobyerno. Para kung hindi na po effective yung prime minister, pwedeng sila lang ang mag-uusap-usap doon, magbobotohan. Dahil kada partido magpapagalingan sa harap ng taong bayan para sila naman ang makapwesto sa mayorya at ang prime minister sa kanila manggaling. So kung mayroong ganong katinding competition sa politika, dahil ang taong bayan ay babantayan anong political party ang magandang iboto at talagang nagsiservisyo ng tama. Kasi sa kanila, hindi ibinoboto ang personalidad sa parliamentary system. Ang binoboto, partido. Of course, sa mga congressional district, ang binoboto, sinusulat yung representante ng ganitong partido. Di ba? Pero kung sino yung nagiging prime minister, nanggagaling po yan sa party leader. So yung leader ng partido, dapat malinis ang pagkatao. Tingnan nyo sa Inglaterra, yung babae na bago napalitan, pumalit si Sunak, wala na rin si Sunak yung Indiano, 2 days lang siya. Hindi niya kaya, ha? Pero member of the parliament siya. Siya yung nainguso ng mga kasama, nanalo. Na-realize niya, after 2 days, hindi ko pala kaya yung bigat. Nag-resign agad sa pwesto. Pinalitan. Nagkaroon ba ng eleksyon? Nagkaroon ba ng kampanyahan? Wala. Smooth transition. Diba? Dapat ganun. Tapos kapag corrupt na, obligasyon dapat ng Korte Suprema ang magsabi. Kusang katawag dito, proactive silang kikilos dapat. Yun ang gusto kong mangyari, kaya ako pupunta bukas para irehistro yan sa ating bayan. Di ba? Hindi ako lang yata yung vlogger ng nakasupport sa Pangulo pero nagsasabi na pumunta tayo doon eh. Kasi yung Luneta, hindi yan magiging magulo. Ang may banta ng panggugulo, yung mga DDS na walang venue. Kasi hindi na sila pwede sa EDSA. Wanted sila bukas eh. Kasi inaasahan sila, manggugulo sila. Sila yung panay ang gusto lang ngayon pa nga lang ng ilang araw pala, ng babato na mga sasakyan eh. Sila yung may gusto ng gulo. Mismong organizer nito, yung mga pare, sinasabi, pati si Kiko D, yung apo ni Cory, this is not against Marcos, this is not anti-Marcos. Ito ay para irehistro yung ating galit sa korupsyon. At sana naman po mga kababayan, magising naman kayo sa katotohanan. Pag kayo ay bumoto, di ba, alam nyo ng korap. Madali namang malaman kung korap eh. Paano? Mahilig mag-ayuda. Pag nanalo yan, saan kukuha ng pambawi yan? Siyempre, ipagnanakaw niya yan. Di ba? Sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aanduin natin yung... paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So yung pera palang inutang na halos 7 bilyon ay trilyon ng panahon ni Duterte, sa corruption din napunta? Kasi generalize niya eh, di ba? So, yun lang po pakiusap ko. Babayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala na ang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Bantay maniniwala. Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Nakakahiya ka naman talaga eh. Yung Sir Diskaya sila. Nakakahiya ka talaga. Nakita ko nung minamanyak mo si Catriona Gray. Kunwari talaga. Hokage move. Sila ang kontraktor niya eh.
Di ba? Kayo yata yung may-ari ng black sand mining, ano? Di ba sila yon doon sa Ilocos Sur? Oh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Panay ano yan ng peaceful. Bilingon yung dalawang abogado sa tabi. Dahil ano ninyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naniligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Wow! And I'd like to entertain any question. Sino mo? Moderator. Sino muna? Yan sa... Okay. Teka ha. Alam niyo yung sinabi, buti nabanggit nyo kanina no, na mukhang involved din ito sa flood control. Eto. Yan. Inabi ko, sabi niyan, tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero, ang Satrap Construction, yung binaligtad na partas, kabilang ito, nakailang to 64 ba ng mga kontrata ang nakopo nito nationwide. Tapos dalawa doon ay flood control na nakuha po at located doon sa Ilocos Sur. 'Yon. Sabi nga from 2016 daw hanggang 2025 yung Satrap ay nakakopo ng 2.1 billion worth of infrastructure projects sa Ilocos Sur. Hindi bang ini-investigate ng ICI ay infrastructure projects, pati kalsada yan. Tulay, hindi lang po yan flood control. And according to data from DPWH, these are DPWH awarded contracts nationwide from 2016 to 2025, Satrap cornered 2.7 billion worth. And most of its projects were really in Ilocos Sur. And of those projects, 2 were flood control programs, both awarded 2023 and worth a combined 87 million pesos. One in Santa Catalina town and the other is in San Ildefonso. Siguro naliliitan sa dalawang flood control. No, kaya nagngangal-ngal etong si Chavit. Perfection lahat ng project na sa truck. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Maniwala ka namang papakulong. Unang-una, hindi naman siya ang may-ari nun. Anak niya. Bakit siya yung magpapakulong? Di ba? Ingat-ingat lang kasi may mga maglalabasan dyan bigla na mga videos. Nako, sana nga po wala. Di ba? Kasi kapag ka mayroon, kawawa yung mga apektadong residente. Kaya ako, ang wish ko ay hindi sa wag nang makulong si Chavit. Kung hindi, sana po wala talagang sabit. Di ba? No. Okay, ano yung sasagutin nito? Very quickly, Governor, we OFWs are telling me outside of this country. Yan. Uy. Wala, nagloko na naman. Ito na nga lang. Itong BBM. Tinawag ako ni Senator Javi Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawag. Ito naman, kiniklaim niya na kung hindi dahil sa kanya, hindi raw magiging presidente si PBBM. Hindi mo muna ang leader sa North. Meron akong experience. Wala. Nangyari. Inyo ako.
I will call them, but I will use your name because you're the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating yung mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming. So we can start the early campaign of Bongbong for Vice President. Then dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit has a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, ako. Nasa ibang video niyan. Ay, nako. Anyway, paulit-ulit lang din naman siya dyan. Ang pinalilitaw niya rito ay kung hindi dahil daw po kay, nabanggit pa nga dyan, si VP Sara, wala daw, hindi raw mananalo si PBBM. At saka, kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging presidente si PBBM. Kasi nga, ang paniwala niya, dahil doon sa ginawa niyang hakbang, totoo naman po talaga yun Totoo yun. Pinapurihan ko pa siya dyan dati sa ginawa niya dyan dahil siya yung presidente ng Mayor's League of the Philippines na kung saan tinipon nga nila yung mga mayors, mga kongresista sa bahay nila. Hindi sa Ilocos yan, dyan sa bahay ni Amy sa San Juan. Dito. At yun nga po, marami sa kanila, maliban siguro yung mga ibang nasa Bicol region, ay sumuporta, nag-pledge ng support kay PBBM. Yun. Alam nyo, nung panahon ng 2016, wala pong Chavit Singson na gumawa ng ganyan para ho kay PBBM. Hindi ho ba? Ang nun, tawag dito, nakakuha po si PBBM nun ng magandang bilang din ng boto, 14 million mahigit. Diba? Kinapos na lang talaga. So, ibig ko sabihin, kahit hindi ginawa ito ni Chavit Singson, matagal na po rin kasing inaabangan si PBBM na magpresidente. Takbuhan niya yung pampanguluhan. Matagal nang inaabangan ng taong bayan si PBBM na gawin yun. Ngayon, ang isang sinasabi niya rin dito, tawag dyan, kung hindi dahil kay Sara, hindi mananalo si PBBM. Di sana si Sara na lang pinatakbo nila. Di ba? Nilalangaw din yun Parang hindi ko naman naobserbahan yun. Nakasupport ako nun kay dating Pangulong Duterte. So yung kampanya nung anak, tinututukan din namin. Inaaway pa nga ni Banat Bayan Dati, anong tawag ni Banat Bay kay Sara? Talipandas. O alibughang anak. Bakit? Kasi hindi sumusunod sa tatay. Kasi yung tatay gusto, presidente. Si Sara hindi. Naalala niyo yun? Nung nag-file siya ng pagka-BP? Kasi ayaw naman talaga ni BP Sara kumandidato pang panguluhan. Totoo po yung sinasabi niya, nakikita niyo sa FB ngayon, na wala naman kayong dapat ika-insecure sa akin. Hindi ko naman kasi talaga gustong magpresidente. Ang hiningi pa nga niyang timeline dyan is 2034. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, ito si Senator Amy Marcos doon sa bahay ni Martin Romualdez. Okay, hindi sa Cebu nangyari yan. Sa bahay ni Martin Romualdez, hindi sa Davao City nangyari yun. Yung nasa lamesa, sa bahay yan ni Martin Romualdez. Yan sa Cebu kung na nagkakamali. Sabi ni Sara, si Amy sumet up na parang kinorner nila na mapapayag na tumakbo siya pagka Vice President. Para nga naman, since wala namang trabaho, walang mandato na gagawin ang Vice President, so focus ka lang dyan. Tambay ka lang. Kasi para makahatak din ng boto, lalo na sa Visayas at sa Mindanao, si Bonget. Si Amy kasi yung nagmamanage ng kampanya ni PBBM dyan. Kaya lang ang problema, masyadong makompromiso. Kaya nga, di ba later on, etong dating MMDA chairman na si Benhur Abalos ay nag-resign at siya po ang naging campaign manager ni PBBM noong 2016. Tama ba? Noong 2016 yon? Alam ko si Benhur ang nag-campaign manager sa kanya.
Tapos, hindi ko na alam kung, hindi, kay Duterte yata siya ng MMDA chairman eh. Pati kay Pinoy din. Basta si Abalos ang nag-campaign manager sa kanya. Kasi yung style ni Aimee hindi maganda. Makompromiso. Na kapag ikaw ay nakapwesto na, ikaw ay nanalo na, ang dami mong utang na loob na babayaran. Ang dami mong kailangan na suportahan. Yun ang problema. Yan yun 2022. Noong 2016, walang Chavit Singson na gagaganyan para kay PBBM, pero 14 million votes mahigit 'yun. Oh. 'Di ba? Sinakyan lang kasi rin ito ni Chavit Singson yung narrative ng mga Duterte, ng mga analyst nila na si Sara ang nakahatak ng boto. Siguro po kung ang naglaban ay si Digong at saka si PBBM, posible pa. Posible pa talaga. I mean, kung si Digong ang nag-vice president para kay PBBM, maniniwala pa ako na posibleng nakahatak kaya nanalo si PBBM. Pero kung si Sara, hindi charismatic si Sara. Hindi siya katulad ng tatay niya. Wala sa mga anak ni Digong ang merong ganong klaseng karisma na taglay niya. Wala sa kanila. Para sabihin na si Sara, Diyos mio. Paano gaganahan ng tao kay Sara pagka nagsalita bukod sa utal-utal? Diba? Nonsense yung mga sinasabi. Lagi na lang puro gulo yung gusto. Puro laging may away. Iba ang usapin kapag pang-presidente na. Ang taong bayan nag-iisip-isip yan. Kaya nga si PBBM inabangan ng taong bayan yan yung kanyang kandidatura. Nain ako. Ito sabi ni Chavit dito, marami pa rin naman daw siyang ilalabas pa. Ano naman kaya mga kalukuhan yun. Diba? Ako. Ito, sablay na. Tapos, alam mo kasi ang isang nabanggit niya rin naman kasi dito sa isang video. Pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng kurang. Ay, nako, kakainis. Ang isang inaano rin dito ni Chavit, bukod nga dyan, academic boycott or academic walkout. Ginawa yan noon nila kay Erap So yung mga estudyante nag-walkout nung panahon na yun. Hindi ayaw pumasok. Andun sa EDSA, nandun sa may Mendiola, nagrarally. Ay, nako. Okay, iwan na nga muna natin to. Naalala ko nun yan si Sara. Presidente pa si Duterte. Pero way back February yan, nagmotor na siya. Mahilig North Loop. Ganon. So mula Davao City hanggang norte, pagudpod, ganyan, minomotor lang niya. Mahilig sa big bike yan Tapos, part ng kanyang kampanya nito ni Sara, so may mga bayan-bayan na nadaanan niya, hindi siya dinudumog para siyang si Lenny. Si BBM, ikalat lang na, magkakaroon tayo rito ng, kaya yung nagrarally na Brigadier General dati si Pokis, may binuong grupo yan, BBM 2.0. Sino nakasama sa motorcade na yun? Sino pinasasabi nila na si BBM kasama darating? Dumarating yung mga tao, ang dami. Pero pag natapos na yung dalawang motorcade na nasamahan namin noon, kaya nabuisit ako samahan na yung suportahan yung grupong yan. Tapos wala lang, nalusaw na rin sila. Nilayasan din sila ng mga organizers. Kasi pagkatapos ng event, wala na, hindi na sila mahagilap. Wala man lang bigay ng tubig, mainom ng mga tao. Sagot na nga ng mga sumasama yung gasolina nila sa mga motor nila at sa kotse. Hindi ba man lang marunong magpasalamat? So yung mga grupo-grupo lumayas, hindi na bumakap sa kanila.
So nalusaw na yung grupong BBM 2.0. Yan ang mga unang grupo na nagpapakarapan noon Nalala ko pa yung sabi sa amin nila, Robert. Parang nasa EDSA na kayo, yung salubungan ng dalawa, ng green at saka ng pula. Yan. Pag nasa party na kayo ng EDSA, sabi, sa Quezon City Circle yung salubungan daw ang gagawin nyo, tatawagan ko kayo. No, kung nasaan si BBM, i-interviewin nyo habang nagmo-motorcade. Pero kung nasa HQ si BBM, so sa bintana, nakikita niya habang ini-interview nyo yung pagdaan ng motorcade. Aba, inaabangan namin ni na Rover, walang tawag. Tapos yung sasakyan nila, pwede kayo sumakay dyan, sabi sa amin, sa kanila. Kaya ako preferred ko magmotor. Ito si na Rover, mahilig sumakisampa sa sasakyan. Kasi maganda nga naman yung view sa ibabaw ka ng pick-up. Aba, nasa MOA pa lang kami. Kasi doon yung starting Pinababa na kasi magagasgasan daw. Ay, nako po. Kung daw nagkakamali, pinsan niya ng kasama ko sa Filipinismo na vice mayor ng isang bayan dyan sa Isabela. Si Jess, ewan ko kung ano posisyon ngayon ni Jess Pokis. Kasama yan, kabats niyan, si Ronald Lumbaw ng PMAP. Kasama namin yan si JV Ejercito. That's correct. Yan si Chavit. Okay, ito naman ang pag-usapan natin.